Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Communist Terrorist Group arestado sa operasyon ng PNP Cordillera. Mahigit 13 kilo ng marijuana na diskubre ng mga otoridad sa baybayin ng Balayan, Batangas. Lalaking may kasong frustrated murder arestado ng Eastern Samar PNP. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Regional Mobile Force Battalion NCRPO nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa mga sementeryo sa Metro Manila. Ito ay bilang bahagi ng kanilang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa paggunita ng undas. Tinutukan niya ni Patrolwoman Danica Bungo. Ngayong paggunita ng Undas 2025, nag-deploy ang Regional Mobile Force Battalion NCRPO ng mga personnel sa iba't ibang sementeryo upang matiyak ang maayos at ligtas na pagdalaw ng publiko. Kasabay ng pamamahagi ng informational flyers, nagsagawa ang mga pulis ng inspeksyon sa mga pumapasok upang matiyak na walang dalang ipinagbabawal na gamit. Patuloy din ang kanilang roving patrol sa loob at paligid ng mga sementeryo. Bahagi ng pagpapanatili ng seguridad at mabilisang pagresponde sa anumang sitwasyon. Okay, ano ba yung pinaka-main task niyo dito sa Heritage Park at kamusta naman yung security na binibigay niyo dito sa ating mga mamamayan? Bali, ang tasking namin dito ay mag-provide ng police assistance and police presence sa ating mga mamamayan upang matulungan natin sila sa agad nilang pangangailangan kahit anumang tugon na kakailangan nila. Actually ngayon, meron tayong police assistance desk sa entry at exit ng ating sementeryo sa ating mga kababayan. Huwag po kayo mayang lumapit sa ating mga police sapagkat kami po ay ready mag-servisyo sa inyo anumang oras. Kahit anumang pong pangangailangan kailangan, agad namin tutulungan. Sinagawa ang operasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Celso M. Rodriguez, Force Commander, at alinsunod sa direktiba ng Regional Director NCRPO, Police Major General Anthony A. Abirin. Mula dito sa Heritage Park, Taguig City at sa pamumuno ng aming Regional Director, Police Major General Anthony A. Abirin, at sa aming Force Commander, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Bungo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bungo. Matapos ang intel-driven operation, arestado ang isang top 1 regional most wanted person na may kasong rape sa mga operatiba ng Bulacan PNP. Patrolwoman Mildred Tawagon, ibalita mo.
Na naaresto ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit ng Bulacan Police Provincial Office ang isang top 10 Regional Most Wanted at top 1 Provincial Most Wanted person ng Bulacan sa ikinasang operasyon sa Barangay Canyogan, Kalumpit, Bulacan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Russell Dennis Iriburiano, hepe ng PIU, ang naaresto ay nakilalang si alias Roldan. Ang pagkakadakip ay resulta ng masusing intelligence-driven manhunt operation na isinagawa ng kanilang tracker team katuwang ang mga tauhan ng Bulacan First Provincial Mobile Force Company at Kalumpit Municipal Police Station. Ang operasyon ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Maria Zinaida Bernadette Tamayo Minjola, presiding judge ng Regional Trial Court Malolos City, para sa kasong rape na walang inirekomendang piyansa. Ang sospek ay dinala sa tanggapan ng PIU Bulacan PPO para sa wastong dokumentasyon at pansamantalang ikinustudiya sa Kalumpit Custodial Facility habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Binigyang diin naman ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, na sa kabila ng paggunita ng undas, patuloy pa rin ang Bulacan PNP sa pagpapatupad ng mga operasyon laban sa mga wanted persons upang mapanatiling mapayapa at ligtas ang buong lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Mahigit 13 kilo ng marijuana na nakalagay sa mga sako ang nadiskubre ng mga otoridad sa baybayin ng Balayan, Batangas. Ang detalye ng report ay hatid ni Patrolman John Lawrence Ilagan. Tinatayang 1.6 milyong halaga ng pinatuyong marijuana o kush ang narecover ng mga tauhan ng Balayan Municipal Police Station na palutang-lutang sa West Philippine Sea nito lamang ika-2 ng Nobyembre taong kasalukuyan at napadpad sa baybayin ng Barangay San Piro, Balayan, Batangas. Ayon sa ulat, 6 na sako na naglalamang 27 pakete ng pinatuyong marijuana na may kabuoang timbang na 13.5 kilo ang natuklasan matapos itong iulat ng barangay chairperson sa ating mga kapulisan. Pinuri naman ni Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, Regional Director ng Pro Calabarzon, ang mabilis na aksyon ng barangay opisyal at mga kapulisan. Aniya, patuloy na paiigtingin ng pulisya ang mga operasyon sa karagatan upang mapigilan ang pagpasok ng ilegal na droga sa nasabing rehiyon. Ang mga nakumpiskang droga ay dinala sa Batangas Provincial Unit para sa pagsusuri at tamang disposisyon. Mula dito sa Calabarzon, ako inyong PNN correspondent, Patrolman John Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Mataas na leader ng Communist Terrorist Group na may patong-patong na kaso, arestado sa operasyon ng PNP Cordillera. Patrolwoman Maria Ella Garcia, ibalita mo. Matagumpay na aresto ng Police Regional Office Cordillera katuwang iba't ibang unit ng kapulisan at militar ang isang mataas na ranggong personalidad ng Communist Terrorist Group na may patong na 2.2 milyon sa kanyang ulo sa isinagawang operasyon sa Baguio City nito lamang ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan. Batay sa ulat, ang naarestong individual ay 6 na 8 taong gulang at dating nagsilbing First Deputy Secretary at Head of Education ng Kilusang Larangang Guerrilla Baggas na nakalista sa Periodic Status Report on Threats Groups at kabilang sa DND-DILG Joint Order on Rewards kung saan nakasaad ang 2,200,000 pabuya para sa kanyang pagkakaaresto. Ang suspect ay may kinakaharap na 9 na bilang ng murder, 5 na bilang ng attempted murder at 1 bilang ng frustrated murder na puwang inihain ng iba't ibang regional trial courts sa Kalinga. Na ilan sa mga kasong ito ay walang inirekomendang piyansa dahil sa bigat ng mga akusasyon laban sa kanya. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang akusado sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon bago i-turn over sa kinaukulang hukuman. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng walang humpay na dedikasyon ng PROCAR at mga katuwang nitong ahensya ng pamahalaan at militar sa pagpuksa sa terorismo at pagtiyak ng kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon ng Cordillera. Mula dito sa rehiyon Cordillera, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia.
Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Arestado ang dalawang magkapatid na tinuturing na high-value individuals sa bypass operation ng mga otoridad sa Iloilo City. Mahigit 300,000 halaga ng iligal na droga, kumpiskado. Patroluman Ledilyn Bansagon, magbabalita. Sa gitna ng pagdiriwang ng undas, hindi nagpatinag ang ating mga kapulisan matapos nila madakip ang magkapatid na itinuring na high-valued individual sa matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng Station Drug Enforcement Team Iloilo City Police Station 2 sa Zone 3, Barangay Baldosa, La Paz, alas 10:05 ng gabi nito lamang ika-1 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Jeffrey Delgado, officer in charge ng Iloilo City Police Station 2, ang mga suspect na sina alias Ryan, 47 taong gulang, may asawa at 10 anak at nagtatrabaho bilang isang welder, at alias Rock, 39 na taong gulang, may live-in partner na 4 ng anak, isang on-call construction worker at kapwa sila residente ng nasabing barangay. Sinagawa ang operasyon matapos ang 2 linggong masusing pagmamanman laban sa magkapatid. Sa operasyon, nakabili ang pulis na nagpanggap na buyer ng isang sachet ng hinihilaang shabu mula kay alias Ryan gamit ang 2,500 pesos na marked money. Nang arestuin nito, nakuha pa sa kanya ang 2 sachet ng isang jumbo size sachet ng suspected shabu na nakalagay sa sling bag. Samantala, si alias Rock naman ay nasamsaman ng 2 sachet ng shabu sa kanyang bulsa. Umabot sa humigit kumulang 50 gramo ang kabuuang timbang ng nakumpiskang droga na may halagang tinatayang 340,000 pesos batay sa standard drug price. Sa kasalukuyan, nasa kustudiyanan ng Iloilo City Police Station 2 magkapatid para sa dokumentasyon at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay muli nagpapatunay na walang pinipiling oras o okasyon ang paglilingkod ng ating kapulisan para masugpo ang iligal na droga at mapanatili ang katahimikan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patroluman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patroluman Bansagon. Bohol PNP kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tinutukan ng kaayusan at seguridad sa paggunita ng Undas 2025. Magbabalita dyan si Patrolwoman Flora May Azares. Sa pagtulong ng Undas 2025, tiniyak ng Bohol PNP, katuwang iba pang ahensya, ang mahigit na pagpapatupad ng seguridad at kaayusan sa bawat komunidad sa probinsya ng Bohol. Walang tigil ang pagpapatupad ng batas ng mga tauhan ng PNP Bohol upang matiyak ang kaayusan sa mga sementeryo at iba pang pangunahing convergence zone. Ang kanilang presensya ay naglalayong hadlangan ang mga nais lumabag sa batas, ngunit nag-aalok din ito ng agarang tulong sa mga nangangailangan at pagtibayin ang kapayapaan sa kapaligiran. Patuloy na hinihimok ng PNP Bohol ang publiko na manatiling mapagbantay, sundin ang mga protokol sa kaligtasan at palawigin ang buong kooperasyon sa mga otoridad. Hinihikayat ng mga kapulisan na sama-sama nating itaguyod ang diwa ng undas ng may paggalang at disiplina. Our goal is to provide the public with a safe and orderly environment as they honor their departed loved ones. Through proactive inspection and close collaboration with our stakeholders, we reaffirm our commitment to public safety and community service, ayon kay Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director Bohol PPO. Ang kapulisan ng Bohol ay patuloy sa pagpapatupad ng pinaigting ng mga operasyong pangsiguridad sa ilalim ng Ligtas Undas 2025 na tinitiyak ng mga Police Assistance Desk, mga Traffic Control Point at mga Mobile Patrol Unit ay mananatiling operational at tumutugon sa mga pangangailangan ng publiko. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Azares. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Sa pagpapaigting kontra wanted person ng pulisya, arestado ang isang lalaki dahil sa kasong frustrated murder sa operasyon ng 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company. Ang buong detalye ng report ay hatid ni Patrolwoman Camberley Flores.
Arestado ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person na may kasong frustrated murder matapos mahuli sa barangay San Roque, Oras, Eastern Samar. Naaresto ang akusado bandang alas 9:30 ng umaga ng mga tauhan ng 1st Eastern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Eastern Samar Provincial Intelligence Unit, Oras Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na may inirekomendang piyansan 200,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa 1st Eastern Samar PMFC para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpang tungkulin na maghati ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa patuloy na pagpapaigting ng kampanya kontra illegal na droga ng kapulisan, arestado ang isang 36 anyos na lalaki sa anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Osamis City PNP. Patrolwoman Rhea May Sanchez sa report. Arestado ang isang individual sa ikinasangbay bust operation ng mga operatiba ng Ozamis City PNP sa barangay El Colornifo, Ozamis City, Misamis Occidental nito lamang ikadalawa ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanoza, officer in charge ng Ozamis City Police Station, ang suspect na si alias Nognog, lalaki, 36 anyos, at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang drug by bust operation ng mga operatiba bandang alas 4 ng hapon ay nasamsam ang mga pakete ng hinihinalang shabu at isang 500 piso bill na ginagamit bilang by bust money at iba pang mga drug paraphernalias. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Remy Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sanchez. Isang Indian national nasawi matapos pagbabarili ng mga hindi pa kilalang mga sospek sa Maguindanao del Norte. Patuloy na pinaghahanap at nagsasagawa ng masusing investigasyon ang pulisya upang matukoy at mapanagot ang mga responsable sa krimen. Tinutukan niya ni Patrolwoman Veronica Lagi. Isang lalaki ang nasawi matapos pagbabarilin ng 3 armadong suspek sa barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nito lamang ikadalawa ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Hector Itanyo Jr., Acting Chief of Police ng Sultan Kudarat MPS, ang biktima na si alias Jug, isang Indian national, sales collector at residente ng Rosario Heights 10, Cotabato City. Batay sa puunang investigasyon ng Sultan Kudarat Municipal Police Station, habang nangongolekta umano ng bayad ang biktima mula sa kanyang mga kliyente, bigla siyang nilapitan ng 3 hindi pa nakikilalang mga suspek at pinagbabaril ito. Agad namang tumakas ang mga suspek matapos isagawa ang naturang pamamaril. Tinamaan ng tama ng bala sa ulo ang biktima na naging dahilan ng agarang pagkasawi nito. Ayon sa PNP, ang motibo ng pamamaril ay pinaniniwala ang robbery hold-up. Patuloy sa ngayon ang isinasagawang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy kung sino ang nasa likod ng pamamaril at totoong motibo sa naturang insidente. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At mga ka-PNN, 52 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa panguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, ako po si Patrolman Edwin Baris.
Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.